I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially di Marcos, loyalists and supporters. Nakikita yo guys yung nakikita ko ba? Yan ang sinasabi natin, magandang balita ito mga beswa. Bagamat yung iba nagrereklamo kasi mga anti-Marcos talaga ang mga yan. Huwag na po kayo magtataka pag maraming nagko-comment na sasabi na mahalang bigas, so mahalang mga karne, ayan yung mga anti-Marcos yan at saka mga tamad yan. Puro ano lang yan, para yan mga yan, ay mga nagko-comment ng ganyan kahit saan page. Yung mga tao na yan, yung mga alipuris ni Boy Pintanil yan, nagdi-distract ng mga tao. O, di ba? Ang akala nila, kaya nilang utu-utuin yung mga tao ngayon. Ayan, diyan kayo kamali. Nako, matatalinong ibang Pilipino. Except lang atong mga anti-Marcos. Ano? So sabi po dito guys, and this is good news for everybody. PH inflation rate slowed down to 2.8%. Pwede kinaloka in January 2024 po yan. From 3.9% in December 2023. Tingnan yung bilis, di ba? Uulitin ko guys dito sa amin, actually, ang tumaas bagya ng bilihin dito. Dahil nga dyan sa mataas na gasolina. Yung bigas, bahagya lang naman. Pero wala kaming nakikita dito na nagrereklamo yung mga mamimili. Hindi, kasi mostly dito sa amin talaga may sapat na trabaho at saka mayayaman yung iba. Hindi tulad namin, mahirap lang kami. Pero hindi po kami nagrereklamo kasi nakasubaybay kami sa sa social media, nakikita namin ang presyo ng gasolina. Kaya bakit ka magrereklamo? Ganun talaga, wala tayong magagawa. Anong solusyon? Kung may solusyon ng mga anti-Marcos, di kayo na magsolusyon, di ba? Para hindi kayo konsumisyon, sa bansang ito. Ganun lang 'yun eh. Yung karne sa sa palengke, yung manok hindi naman gaano kataasan. Yung the rest na bilihin, hindi naman mahal guys, sa totoo lang. Lalo na sibuyas, very affordable. Kamatis, yung kalamansi, etc. Wala yan. Ako, napakamura, no? So anyway, magandang news ito para sa lahat, no? Hindi kayo naloka. Ang sinabi po dito guys, kung isipin nyo, last December, 3.9%, talagang okay pa din yun. Lalong mas bumaba pa. Kumbaga bagal, no? Maganda yan. Bumaba talaga inflation. Yun lang nga, tulad yung sinasabi ko, problema po natin, itong global. Hindi lang po sa Pilipinas. Buti pa itong ibang OFW nakakaintindi, no? Sabi kasi ng mga iba nagko-comment, dito sa amin, sa bansa na tinitirahan namin, ang mahal-mahal nga eh. Mas okay pa yan sa Pilipinas, very affordable. Oo nga naman. Lagi kong sinasabi dito, di ba mga kababayan, itong mga anti-Marcos, pag bumili ng alak, walang reklamo. Mas mahal kaysa sa bigas, di ba? Pero pagdating sa bigas, reklamo, ayan ay mga nagdi-distract lang yan sa mga taong nagko-comment doon ng maayos against the Marcos admin. Ganun lang kasimple yun. Ay nako. Ang sinabi dito mga kababayan, main source of deceleration of January 2024 inflation, ayan, sa pinaka-source na talagang bumaba ang ating inflation rate. Wow. Food and non-alcoholic beverage inflation January 2024, 3.5, ayan, percent agoy, and December, itong nakaraan. Ito sa, ito guys food and non-alcohol beverage nung December naman, 5.4%. Ay talaga malaki ang binaba niya, biro nyo yun. Tapos, sabi po dito, vegetable, tubers, etc. Nung January, ito naman sa vegetable, January 2024, ito nga, 20.8%. Samantalang nung December, magkano? 9.2%. Ang laki talaga, no? Laki. Okay na yan. Pwede na yan, guys. And fish and others seafood. Tingnan nyo, guys, January 2024, 1.2%. December 2023, ayan, 4.8%. See, guys? Ganun talaga. 'Di ba? Pag magaling ang mamuno,
maayos talaga ang kalakaran pagdating sa mga bilihin sa market. Pero hindi natin maiiwasan, mayroong tumaas, mayroong bumaba, down, high, down, high. Ganun lang yun eh. Parang gasolina, mataas ngayon. Next week, bababa na naman. Tapos another week, tataas na naman. Baba, taas, baba. Ganun lang talaga eh. Wala tayong magagawa, no? And meat and others, January 2024, aba, 0.7%. Uy, di kayo naloka. And December 2023, ayun, 0.2%. Anong sa palagay nyo guys? Hindi kayo mapalagay? Kaya, ang share to, sabi dito guys, no? Share, ano ba ito? Share to downtrend ay, saan ba tayo? Ayan, share to downtrend inflation is 68.5%. Ito guys, sa food and non-alcoholic beverage. O, anong kalapalagayan nyo? Mapapalagay kayo ba sa ganitong magandang balita, di ba? Sabi po dito, another number 2, ayan, main source of deceleration of the January 2024 inflation, housing. Number 2, housing, water, electricity, gas, and other fuels. Agay. January 2024, ayan, 0.7%. December 2023, ayan, ay 1.5%. Agay. Yan po ang inflation dito sa mga housing, water, gas, and other fuels. Ayan. And then, sabi po dito, rentals. January 2024, 3.0%. And December 2023, 3.7%. O, di ka naloka. Oh. Electricity naman, guys, ay January 2024, ayan, 10.2%. Agay. And December 2023, 7.8%. Agay. O, ayan. Anong kapalagayan nyo? O, diba? Okay na. No, maganda ang takbo talaga ng taon ngayon, no? Biro mo. See, water supply, January 2024, 9.1%. Agay. And December 2023, and 11.6%. O yan, no? Tapos, percentage share to downtrend in inflation, 16.3%. Dito guys, sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Okay? O, kung may mali ako, correct me if I'm wrong guys, ha? Hindi naman tayo perfect. Nagkakamali tayo minsan, di ba? Main sources on deceleration of the January 2024 inflation. Sabi po dito, number 3, transport naman tayo ngayon. O, inflation, January 2024, ayan, itong last month, 0.3%. And nung December guys ay 0.4%. O, talagang bumaba, no? O, kasi talagang magaling kasi ang pamumuno. At saka hindi lang yun guys, ha? Itong ating mga nakikipag-cooperate din ng ating mga bawat ahensya ng gobyerno. Saka yung mamamayang Pilipino talaga rin naman, alam niyo sa totoo lang, tayo talaga sa totoo lang kung ikumpara mo sa buong Asia, magaling talaga ang mga Pilipino. Oo, totoo yan. Maabilidad, madiskarte ba? Pero itong mga well, I'm not saying all the Filipinos like that, pero mayroong Pilipinong buplaks eh. Yung mga anti-Marcos yan. Gasolina naman, guys, tingnan nyo January 2024, 6.3%. And December 2023, 3.9%. Sa gasolina naman yan, no? Passenger transport by sea. Agay, karagatan man ito guys. January 2024, 24.2%. Agay, December 2023, 53.3%. Oh, di ko naloka. And other passenger transport by board. January 2024, 2.8%. December 2023, and 2.9%. Agay. Anong kapalagayan nyo mga kababayan? Tapos dito naman, sa share to be, tawag dito, downtrend inflation. Agay, 6.0%. Sa transport naman yan guys, ha. So, para sa akin, saludo ako sa kay Pangulong Marcos Jr. Anong kapalagayan guys, no? Napapalagay kayo ba? O hindi? Ang hindi mapalagay dito guys, ang mga anti-Marcos, of course. Actually, mga kababayan, ang Pilipinas ay
pumapangalawa sa pinaka-best performance growth economy. Tama ba ako? Teka, hanapin natin. Okay? Ayan, no? Di ba? Oh. Edi kung congratulations to all the Filipinos, and of course, sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Alam nyo guys, pag magaling talaga ang pinuno ng bansa, ito po ang resulta. Di ba? Itong resulta, 2.8% inflation slowdown. Oh, di ba? Ito sabi dito, PH second fastest among major emerging economies in Asia with 5.6% year-on-year growth in quarter 4, 2023 says NIDA. Biro nyo, mga kababayan, ang number 1 yata ang Vietnam, ang actually natalo natin ng China, sa totoo lang. Oo, number 3 sila. Ewan ko sino number 4. Ayan nga The Philippines economic growth by na-upload natin dito, di ba? 5.6% year-on-year in the fourth quarter 2023, making the Philippines the second fastest among major emerging economies in the region that have already released their quarter 4 2023 real gross domestic products GDP growth. The National Economy and Development Authority NIDA said in the preliminary assessment of the country economic performance. Sinabi ito sa press conference ni Secretary Balisacan ng NIDA. O di guys, di magandang balita yan, di ba? O biro nyo, pumapangalawa sa buong Asia. Aba. So ibig lang sabihin nun, magaling yung driver natin. Si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Hindi lang yan mga kababayan. Actually, pinuri ito ng President Vietnam. Sabi Vietnamese leader loud, PBBM for steering PX economy global challenges as country post high growth rate under his leadership. Diba? Sabi ko sa iyo, mayroon ba dati sa ganyan si Lolo Digong? Wala siyang ganyan pagpupuri galing sa ibang mga pangulo. Yung pagdating, lalo na pagdating sa ekonomiya, walang pagpupuri ang mga nakaraang mga pangulo. Walang pagpupuri sa ibang bansa. Yung gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Wala. Si Pangulong Marcos lang dyan. Siya lang ang tanging pangulong nakapagtanggap ng award international dahil sa kanyang pagpupursige na manawagan sa buong mundo, universe rather. Naks naman. Totoo yun. Very concerned kasi siya. Sabi niya kasi magiging prepared tayo sa maaring mangyayari sa mga darating na panahon. Itong mga nangyayari sa panahon ngayon ay nagpabago-bago ang takbo ng panahon, which is ang climate change. Sa pagpupursige niya guys na nanawagan ng ganyan, lahat sa Amerika, sa Singapore, Indonesia, Thailand, lagi niya binabanggit yun. Kaya, napansin ng mga leaders yan, binigyan ng award. Di kinaloka. Si Secretary DNR nga ang nakatanggap niyan dyan sa Dubai. Ang sinabi. Saan kayo makikita yan? President Ferdinand Marcos is all praises. Diba guys? Sabi ko sa inyo, from Vietnamese leader for his remarkable. Nako, baka kaiba itong pangulo na ito talaga. Leadership, remarkable. Nako, pag sinabi mo remarkable, ito guys, remarkable leadership with the Philippines posting high economic growth rates despite the global challenges in the world market. What? Di ba? Biro napaka-remarkable. Magaling talaga mamuno ang Pangulo. Kayo naman, palakpakan naman dyan. Di ba? Hindi po buong Asia yan. But this is world. Universe, rather. Di ba? Galing, no? At salamat, guys, kaya President ng Vietnam at yung kanyang pagpapuri, no, sa ating mahal na Pangulo. Sabi ko sa inyo naman, I would like to congratulate the Philippines on remarkable socio-economic foreign policies. Naks naman. Uy, nako, saan kayo makakita yan? Tumatay yung balibo ko. Maraming inggit na naman ito. Security and defense achievement under your evil leaderships. Wow, na wow. Since you assume the presidency,
with a lot of breakthrough. Naks naman, galing talaga. Such for economic development, Vietnam President Bon Van Tuong said, Tuong said, see guys, nakikita nyo, mabuti pa itong mga pangulo ng bansa, sa ibang bansa, mga foreign countries, pinupuri ang pangulo sa kagalingan niya, sa diskarte niya. Pero yung kapwa mo Pilipino, pinagmumura pa si Pangulong Marcos Jr., binabalahura pa. Sa kayo makikita, yung ibang Pilipino naman, sariling bansa, ipagkakanulo, pinapahiya pa sa ibang bansa. Sa kayo makikita niyan. Buti pa itong mga foreign president. Talaga naman, Kaya the best talaga para sa akin. The best talaga si Pangulong Marcos Jr. Ay sus, kung sa galing, sana forever na lang. Wish ko lang, Sana pwede. Sabi po dito mga kababayan, President Tong made the remarks during his meeting with President Marcos in the recently concluded 2 days state visit of the chief executive to Vietnam, which is aimed at strengthening the bilateral ties of the two countries. Biro mo yun, harap-harapan niyang sinabi yan. Di kayo naloka. In front of so many, famous leaders in Vietnam. Di ba? At in front of yung Philippines delegation, nasabi mismo yan ng presidente sa harapan mismo ng that time during their bilateral meeting. Biro nyo, sa kayo makikita ng ganyan. The best is the best among the rest, si Pangulong Marcos Jr. I'm proud for being a Filipinos and supporters of this Marcos administration. Di ba? Yan ang aking Pangulo. Ay, Pangulo natin lahat. Ang sinabi pa dito mga kababayan, the Vietnamese chief executive also commended President Marcos Jr. for the fruitful, talaga, outcome of the bilateral talks between the Philippines and Vietnam. Tandaan na rin guys, ang Vietnam, maraming mga OFW diyan nagtatrabaho. Kaya naman medyo malapit ang kalooban ng presidente na ito sa ating presidente, which is all the Filipino peoples. Not only that, isa din ang Vietnam na pinagkuhaanan natin ng bigas. Alam po natin yan. Di nagbunga ang kanilang bilateral meeting. Well, abangan natin guys, yung outcome o result ng kanilang meeting na yan, kung ano magiging mga ibang pagkasunduan pa nila para sa both country ay lalong gaganda ang ekonomiya. Di ba? Ng Vietnam and the Philippines. Alam niyo, sabi ko sa inyo, pag magaling ang leaders, that's the result. Mismo na sila ang magpupuri sa iyo. Di ba? Ay, Jesus Maria Joseph. Ayan, For his part, Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh told President Marcos that they wanted to learn from his economic strategy. Nako, ito na naman tayo mga best. And his leadership style that should be emulated by the Vietnamese leaders. What? Anong sabi? Anong sabi ni Prime Minister? Sinabi niya kay Pangulong Marcos Jr., gusto niyang malaman at matuto ang kanyang economic strategy. Sabi ko sa iba, diskarte ang Pangulo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. And his leadership style, naks naman. Ay, so, palagay ko guys, hindi kayang tapatan ng sino man. Kasi si Pangulong Marcos Jr., maraming diskarte yan. Hindi lang isa. Maraming kaparaanan yan. Tahimik lang yan, pero dangerous yan. Kung gumalaw. Kaya nga, yan nga, 2.8% bumaba ang inflation. Kayo naman. Yan ang sinasabi kong dangerous. Magaling kasi mamumuno ang Pangulo. Di ba? That should be emulated by the Vietnamese leaders. What the heck? Di ba? Ipalakpakan naman kayo dyan, guys. Proud tayo kasi magaling ang Pangulo ng Pilipinas. Kayo talaga. Ayan, buti pa yan. Pinupuri ang Pangulo. Pero yung mga kapwa nilang Pilipino, umiiral inggit. Hunger and power. Gusto nila i-talk over ang pwesto niya para iupo yung hindi marunong mamuno. Hilaw pa. Prime Minister Pham met President Marcos shortly after his meeting
with Vietnam President Tong. Agay! Ang sabi pa po dito guys, ayan, I truly appreciate the role of Mr. President in promoting and creating tradition for business from the Philippines to grow and making contribution that socio-economic development of the Philippines, Prime Minister Pham said during his meeting with President Marcos Jr. Wow na wow. See? Alam nyo, ito si Pangulong Marcos Jr. Todo kayod. Sa pag-iibang bansa para lang talaga maghihikayat ng mga foreign investor para lang sa ikagaganda ng ekonomiya ng bansa at magkikreate ng maraming trabaho sa mga jobless na Pilipino na naiiwan. 'Di ba? Na wala pang trabaho. Pero itong mga tao naman salot dito sa atin ay gusto nila talaga papahiyain si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng panggugulo nila. Ganyan sila eh. 'Di ba? Himbis tumulong pero wala eh. Walang concern. Pansariling interest nila, pansariling political interest ang ginagawa nila. Si Pangulong Marcos Jr., it's all about guys pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Yun ang utak niya. Kaya nagiging addict siya doon sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Lahat. Yan. The best yan eh. Oo. We admire your effort. Saan kayo makikita niyan? Ang sabi, we admire your effort and we would like to learn from the lesson. What the heck? And I would like to learn the experiences from President Marcos in managing the country that Prime Minister added has as he expressed appreciation on the chief executive motivation to boost the Philippines economy. What the heck? Mayroon ba silang ganyan? Wala, 'di ba? Alam mo yung ang sarap sa feelings eh. Pag ipinupuri ka, yung kapwa mong malaking leaders din ng isang bansa. Guys, yung parang tumataba ang puso ni Pangulong Marcos siguro. Yung habang sinasabi sa kanya yan. At yung mga ibang gabinete niya na talagang kasama niya. Talaga guys, pumapalakpak ang tainga ng Pangulo. No? Sa tuwa, I think, yes. It's only my think, guys. Malay ko, baka ganun. Siyempre, kahit sino, di ba? Ang sabi pa dito, in terms of trade and investment, yan talaga magaling si Pangulong Marcos Jr. Prime Minister Pham assured President Marcos Jr. that the Philippines and Vietnam can foster deeper connectivity between the two countries' economy as he emphasized that they are ready to listen to his recommendation. What the heck? Diba guys? Sabi ko sa inyo kasi itong dalawang bansa na ito, talagang maganda ang relasyon natin sa Vietnam. Pag-iigtigin ang mga guys, yung nasasakupan lalo na sa pagdating sa ekonomiya. Talaga naman. Oo. Saan kayo makikita niyan? The best talaga si Pangulong Marcos Jr. Real talk lang po tayo. Huwag natin ikaila. Bawal inggit-inggit. 'Di ba? Proud tayo kasi Pilipino siya. Hindi ba kayo proud? Mayroon kayong isang pangulo na matalino? 'Di ba? Isang Pilipinong pangulo na matalino, dapat proud kayo. 'Di ba? National Assembly Chairman Bong Din Hu echoed the statement of Vietnam President Tong and Prime Minister Pham commending the administration of President Marcos and his economic performance. Wow, the heck. Galing talaga, guys. Hu also noted President Marcos made significant changes in the Philippines economy. Did you hear that? What the heck? Diba? Sabi ko sa inyo, ang galing talaga. Kaya nga guys, ang sabi ng Pangulo, bagong Pilipinas. Diba? Yun lang Sabi ko sa inyo, napapansin nila. Who also noted President Marcos made the significant changes in the Philippines economic? Yes. Why? Kasi nga guys, talagang ang taas ng GDP ng Pilipinas at bumaba ang inflation, marami pa. Talagang malaki ang pagkakaiba kaysa nakaraan. Jesus Maria Joseph. Example lang guys Mula nung umupo si Pangulong Marcos Jr., never ko pa naririnig na may mga namamatay sa bypass operation. Di ba? Hindi katulad ng mga nakaraan, may mga war on drugs. Talaga naman. Tsugi dito, tsugi doon, tsugi banda doon, banda dito. Ay, Jesus Maria Joseph. Kaya yung mga tao nagagalit, no?
Not saying na wala naman na ano guys, na na mamatay. Mayroon pero halos wala ka naririnig eh. Siguro may maraming namamatay dahil sa natural na sakit, ganun yun. No. Ang sabi pa po guys pasensyahan kayo, medyo mahaba ito. The Philippines economic grow by 5.6% year-on-year in the fourth quarter in 2023. Tama naman yun. Among the major emerging economies in Asia that have already released their quarter real GDP growth. The Philippines recorded the second fastest following Vietnam. Sabi ko sa inyo. See guys, following Vietnam, 6.7. But headed of 5.2 China and Malaysia 3.4. Tinalo pa natin ang pinaka number 1 na bansa sa buong mundo. Ang bansang palaaway, nag-aangkin, hindi sa kanya. Kaya 5.2 ang China, pangatlo. What the heck? Pangalawa tayo, mauna ang Vietnam, 5.6. Wow! Di kinaloke, pangatlo ang Malaysia. Magaling talagang Pangulo. Do you think, mga kababayan, pwedeng gagayahin yung strategy ni Pangulong Marcos Jr., yung mga leaders na ito? Di kinaloka. The country economics growth is also higher than the forecast growth rates for Indonesia, 5.0, and Thailand, 3.5. Wow! Di kinaloka, mga besyo. Anong kapalagay? Hindi kayo mapalagay, ano? Ako, sobrang masaya ako. Nakikita nyo naman sa aking galaw. Sabay ganun, ano? So, yan ang aking very, very good news update for everybody. Ayan, sabi ng PCO ito, guys, ha? Pinupuri ang ating mahal na Pangulo sa diskarte, ability, strategiya, lahat na. Ganon talaga pag matalino. Pag mahal niya ang bansa niya, gagawa ng kaparaanan yan. Kayong mga tamad na mga anti-Marcos, magtrabaho kayo. Gayahin nyo yung diskarte ni Pangulong Marcos Jr. Okay? Tama na yung mga nyo, patutsada nyo. Hindi na kayo papakinggan ng majority ng Pilipinos. Remember, majority of the Filipinos anti-China. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye, and baboos! God bless Philippines!